Sige po, magandang umaga po sa ating lahat at tayo po'y simula na sa ating, umagang pagpapanambahan dito sa Bella Vista. Sige po, tayo po'y tumayo at ating pong awitin yung ating, unang himno para sa ating, panambahan ngayon. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon Diyos, humingi po kami ng biyaya ninyo. Ang araw ng Sabat, ang araw ninyo, o Diyos, ay tunay na araw ng kapahingahan para sa aming mga kaluluwa. At gabayan niyo po kami, O Diyos, bilang mga tao, bilang mga makasalanan, ay ang aming mga puso at aming isipan ay maraming bagay na pinagdaanan nitong linggong ito. Maraming mga gumugulo o
o maaaring pumasok sa aming mga isipan, mga alalahanin ng buhay, mga gagawin sa kinabukasan, sa hinaharap, at mga bagay namin po nagawa sa buong linggong ito. Panginoon o Diyos, na amin pong sumasagi sa aming mga kaisipan. Tawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga kalikuan. At nawa sa pagharap namin sa inyo sa araw na ito, sa pagsamba, tulungan niyo po yung aming mga kaluluwa, Panginoon o Diyos, na tunay nga na merong pagsamba at pagluluwalhati sa inyo pong pangalan. Bigyan niyo po kami ng pagpapakumbaba, o Diyos, at wala pong pangalan lamang ang may taas at maluwalhating papurihan. Lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy po tayong mawit ng papuri sa ating Panginoon. Give your best to the Master. Give up your best to the Master. Give up the strength of your youth. Throw your soul's fresh glowing ardor into the battle for truth. Jesus has set the example. Dauntless was he, young and brave. Give him your loyal devotion. Give him the best that you have. Give up your best to the Master. Give up the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, join in the battle for truth. Give up your best to the Master. Give him first place in your heart. Give him first place in your service. Consecrate every part. Given to you will be given. God is beloved Son gave. Gratefully seeking to serve him. Give him the best that you have. Give up your best to the Master. Give up the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, join in the battle for truth. Give up your best to the Master. Naught else is worthy his love. He gave himself for your ransom, gave up his glory above, laid down his life without murmur, you from sin's ruin to save. Give him your heart's adoration. Give him the best that you have. Give up your best to the Master. Give up the strength of your youth. Glad in salvation's full armor more. Join in the battle for truth. Tayo po'y lumako sa ating scripture reading. Sa aklat po ng Exodus 28. Chapter 28, verse 31 po. Pagpapatuloy po natin na tatapusin itong aklat ng Exodo 28. Sabi po dito,
gagawin mo ang balapal ng ephod na purong asul. Magkakaroon ng isang kasuotan ng ulo na may tupi sa palibot ng suotan, gaya ng butas ng isang kasuotan upang hindi mapunit. Ang laylayan niyon ay igagawa mo ng mga bunga ng granadang asul, kulay ube at pula sa palibot ng laylayan niyon at mga kampanilyang ginto sa pagitan ng mga iyon. Isang kampanilyang ginto at isang bunga ng granada, isang kampanilyang ginto at isang bunga ng granada sa palibot ng laylayan ng kasuotan. Isusuot ito ni Aaron kapag siya'y nangangasiwa at ang tunog niyon ay maririnig kapag siya'y pumapasok sa dakong banal sa harapan ng Panginoon. At kapag siya'y lumalabas upang siya'y huwag mamatay. Verse 36, gagawa ka ng isang pinggan na lantay na ginto at dooy iukit mo na ayon sa ukit ng isang pantatak banal sa Panginoon. Iyong ikakabit ito sa ibabaw ng turbante sa pamamagitan ng taling asul. Ito'y dapat nasa harapan ng turbante. Ilalagay ito sa noo ni Aaron at dadalhin ni Aaron sa kanyang sarili ang anumang pagkakasalang napasalin sa banal na handog na itinalaga ng mga anak ni Israel bilang kanilang banal na kaloob. At ito ilalagay palagi sa kanyang noo upang sila'y tanggapin sa harapan ng Panginoon. Iyong hahabihin ang kasuotan na anyong parisukat mula sa pinong lino at iyong gagawin ng turbante mula sa pinong lino at iyong palalagyan ng burda ang pamigkis. Verse 40, iyong igagawa ang mga anak ni Aaron ng mga balabal, mga pamigkis at mga turbante para sa kaluwalhatian at kagandahan. Iyong ipapasuot ang mga ito kay Aaron na iyong kapatid at sa kanyang mga anak na kasama niya. Bubuhusan mo sila ng langis, ibubukod upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Iyong igagawa sila ng mga salawal na lino upang takpan ang kanilang hubad na katawan. Mula sa mga balakang hanggang sa mga hita aabot ang mga ito. Isusuot ang mga ito ni Aaron at ng kanyang mga anak kapag sila'y pumapasok sa toldang tipanan o kapag sila'y lumalapit sa dambana upang maglingkod sa dakong banal, upang sila'y hindi magdala ng kasalanan at mamatay. Ito ay magiging isang walang hanggang batas para sa kanya at sa kanyang mga anak na susunod sa kanya. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. At dito po sa verse 31-35, binanggit itong mga patungkol doon sa balapal ng ephod. At may binanggit din po doon sa yung para po kasi ito parang pag nilalarawan itong parang ephod na ito, parang para siyang apron. Parang gano'n yung itsura niya. Tapos may binabanggit din po dito naman sa verse 36, yung turbante, yung nilalagay naman sa yung kanyang ulo. Yung parang kala niyo po parang yung sa mga Bombay, pag nakikita niyo parang kulay puti, parang style ganun. Tapos yung may binalagay dito nakalagay na pinggan, hindi po ito yung plato. Parang pinggan, ano ibig sabihin ay para siyang malapad na parang ginto na parang meron pong nakaukit doon, nakalagay nga po yung nakalagay na banal sa Panginoon. Parang manipis lang po yun na isang planchang ginto, parang ganon. Meron din po binabanggit dito yung mga damit ng mga pari at mga kagaya at ng mga anak ni Aaron at ganoon din po ni Aaron bilang pinakapulong pari naman. At nakalagay po dito na ito isusuot nila palagi. Continually, ito isusuot ni Aaron at ng mga pari bilang sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. May binanggit din po dito patungkol doon sa itong mga kampanilyang ginto na nakalagay sa mga laylayan at mga laylayan ng kasuotan ng mga pari at nila Aaron. So makita po natin dito yung may binabanggit po kasi dito na pag pumapasok sila doon doon sa dakong banal ay parang yun po yung nagbibigay ng
ng babala doon sa mga nasa labas para nalalaman nila kung yung pari na naglilingkod o yung pari na nandoon sa loob na yon ay kung siya'y buhay pa, 'di ba? Kasi tumutunog po 'yun kada maglalakad. So yung makita po natin dito yung pagpasok o pagdako ng mga tao na mga nagmiministeryo sa Panginoon ay bilang mga pari ay hindi po gano'n kadali yung kanilang ginagawa. Talaga ito po yung seryosong bagay bilang dumadako sila sa banal na presensya ng Panginoon. Maaari po silang mamatay kung di po nila magawa ito ng tama. Mga kasuotan, maging yung kanilang mga preparasyon na ginagawa para sa pagharap sa isang banal na Diyos. So, may binabanggit din po dito na at yung mga bagay po na ito ay makita po natin sa ating mga sarili na ang Panginoon, ang Diyos ay nag-utos sa mga bagay na ito. Hindi po ito para maging palamuti lang sa kanilang mga katawan. Meron po ito mga simbolo na mga bagay na 'to ay ito po yung mga symbolic. May mga simbolo po ito mga bagay na ito at bilang mga sagradong mga sacred garments nga po na tinatawag sa ating pong pagharap sa Panginoon bilang sa kanyang mga lingkod, sa mga tumatayo sa pulpito at atin pong alalahanin yung ating Panginoon at Diyos na ating pong bilang ang Diyos ay Diyos na banal na ang siya pong ating pinaglilingkuran o ating pong ina-approach. At hindi lang po ito sa mga lingkod ng Panginoon o yung mga tumatayo sa pulpito o yung mga nangunguna sa pulpito, kundi sa bawat mga tao ng Diyos o sa bawat tao na humaharap sa Panginoon bilang tayo. Kung i-apply po natin sa ating mga sarili, tayo po ay pumapasok. Tayo po hindi po tayo pumapasok lamang dito kagaya nito sa isang silid na ito, kundi tayo po ay pumapasok sa banal na presensya ng Panginoon bilang tayo ay sumasamba. At bilang mga taong makasalanan ay mahirap po yung ating kalagayan. Dito nga po example, 'di ba? Kailangan siya'y maging maayos at yung mga bagay na naaayon sa kalooban ng Panginoon, yung kasuotan ng mga pari na naglilingkod at yung kanyang kalagayan ay dapat siya'y malinis sa harapan ng Panginoon. Alam po natin na hindi po dito nalilinis itong mga tao sa kanyang mga sinusuot. Kagaya po ng binanggit natin, ito po yung mga simbolo lamang. Ngunit ang binabanggit po dito ay yung kanyang kalagayan. Sila Aaron at lahat ng mga paring Levita at lahat ng mga Israelita ay nalalaman po natin na nagiging matuwid lamang at malinis sa harapan ng Panginoon dahil kay Kristo. Dahil sa dugo at katuwiran ni Kristo. Dahil sa katuwiran ni Kristo na tunay na siyang dinadamit sa kanyang mga tao na yung katuwiran ni Kristo nakikita ng Ama at kaya ang puot at galit ay hindi na po naipapasa sa atin. At ang bilang aplikasyon po ay sa atin mga tao, sa ating mga mananampalataya, kahit sa mga hindi pa mananampalataya, tayo po ay alalahanin natin ang ating pinapasok, ang ating pong hinaharap sa ating pagsamba. Kagaya po sa umagang ito, sa araw na ito ay isang banal na Diyos na dapat ipagkukulan ng tunay na marapat na pagsamba at tunay na paggalang. Kaya po ating pong ihingi ng kapatawaran lahat ng ating mga kalikuan at kasalanan. Ay po yung lumapit sa Diyos at sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kailangan po natin ng katuwiran ni Kristo na tunay na siyang dapat may damit sa atin. Mingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kalikuan at sa ating mga kasalanan at tayo po lumapit sa ating Panginoong Jesucristo bilang tunay na dakilang saserdote o dakilang yung bilang great high priest meron tayo. Tayo po lumapit lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Tawagin po natin si Brother Sagani. Tayo po'y manalangin.
O aming Panginoong Diyos, salamat for reminding us once again sa pamagitan ng inyong pong salita na sa amin pong paglapit sa inyo ay maging karapat-dapat po ang inyong pong mga tao. At ito po ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng amin pong Panginoong Kristo sapagkat kayo po o Diyos ay nalulugod sa inyo pong bugtong na anak na siya lamang mayroon pong tunay na kalinisan sapagkat ang mga tao na katulad po namin ay makasalanan at hindi karapat-dapat na humarap sa inyo. But thanks be to God because our Lord Jesus Christ ay nasa amin. Therefore, kami po ay makakalapit ng mayroon pong ah, pananampalataya sa inyo o aming Panginoong Diyos. At nawa ang bawat tumatayo sa mga pulpito ay kanila pong nakikita ang malaking responsibilidad na sila po ay kami po ay tumatayo sa harapan ng banal, banal, banal na Diyos. At sa magang ito, amin din po dinadalangin sa inyo ang lahat ng mga endeavor this week. Dalangin po namin ang bunga ng membership class. Nawa ito ay humantong sa pagkakaroon ng mga miyembro ng iglesia na tunay nga na nagpapasakop sa salita ninyo o aming Panginoong Diyos. Nawa ang mga nakaka-join sa klase po na ito, lalo na yung mga aspiring members, nawa po ay magtuloy-tuloy po ito sa kanilang pagiging kabahagi ng inyo pong iglesia. Ganun din po ang mga Bible studies na naganap this week. We pray for fruit, maging yung open air street preaching sa Gentry at maging yung trucks distribution and one-on-one na evangelism na nangyari kahapon dito. We pray, O God, na nawa ay magkaroon ng bunga ang lahat ng mga ito sa kaligtasan ng mga tao na nakausap po namin. Ganun din ang mga gawain sa Herald of Grace Davao, sa Kuwait, maging sa Cebu. Dalangin namin na kayo pong patuloy na magbigay ng bunga sa pagpapagal ng inyong pong mga tao. Salamat dahil sa darating po na June 29 ay magkakaroon po ng covenanting sa Davao. Dalangin namin na kayo po ang magbigay ng kalakasan sa mga kapatiran na pupunta po doon and even sa mga kapatiran po namin doon. Sina Brother Randy, Brother Tim, Brother EJ, ah, si Brother Sirano at ang iba pa po doon na mga na-interview na at napatunayan na nasa ilalim ng inyong mga biyaya. Nawa sila po ay mag-persevere sa kanila pong Christian walk. At dalangin din po namin na maging safe din po ang flight ng mga kapatiran na manggagaling dito sa Cavite going to Davao. Si Brother Lito patuloy na nagle-labor po doon sa Naga at sa mga outreaches na kung saan ay nandun po yung mga tribal people na nasa kabundukan. Nawa ay kayo pong patuloy na magbigay ng kalakasan kay Brother Lito para abutin sila ng inyong pong ebanghelyo. And even sa pag-engage ni Brother Lito sa mga LGUs, nawa ay humantong din po ito sa kaligtasan ng mga tao sa kanila pong barangay na nababahaginan ng inyong pong salita. Ang OFW, ang One Voice Christian Fellowship, at ang iba pang ministries kagaya po ng radio station, mga podcast, Herald of Grace Apologetics. Salamat dahil last uh, last Thursday ay nagkaroon po ng podcast about common questions about the doctrines of grace. Salamat sa pagbibigay niyo po ng karunungan sa mga CRA students na nagbahagi ng inyong pong salita. At nawa ay nangusap po ito sa mga tao, lalo na sa mga bumabatikos sa doctrines of grace na malinaw na itinuturo po ng inyong mga salita. We also pray for the fruit of our radio broadcast doon sa Mabinay, Kalambaan, Lapitan. At dalangin din po namin ang lot and building
ng Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite. Langin po namin na sa inyo pong tinakdang panahon ay ma-meet po yung needed fund para makapag-purchase ng isang lote na kung saan ay tatayo po ang inyo pong iglesia. Dito sa Bella Vista, we pray for fruit. Nawa ay dagdagan nyo po ang aming mga bilang. Tulungan nyo rin po ang inyo pong mga lingkod na maging faithful sa pangangaral ng inyo pong salita sapagkat ito po ang inyong ginagamit para tawagin ang mga makasalanan na tao at dalhin sila sa paanan ng amin pong Panginoon. Dalangin din po namin ang paglawang spiritual ng bawat isa sa amin and even sa evangelism. Paglalagoy niyo po ang inyo pong mga tao sa aming Panginoon. Salamat dahil kayo po ang Diyos na amin pong laging nalalapitan at sinasabihan ng lahat ng amin pong mga pangailangan. At alam po namin na ang inyong pong tenga ay laging bukas at nakikinig sa panalangin ng inyong pong mga tao. Ang amin pong mga panalangin ay inyo pong tinutugunan ayon sa inyong pong time frame, ayon po sa inyong kalooban. Salamat po Diyos at pinagkakatiwala po namin ang lahat ng mga ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y dumako sa ating pag-aandog at pagkakaloob habang naawit po yung ating ikatlong hymno.
it to mourn, for thee to find. When shall we know thee as we are, and hear and love and serve aright? When shall we now the trial brought be perfect in the land of God? Lord, may we day by them prepare to see thy face and serve thee there. Panginoon o Diyos, humingi po kami ng biyaya po ninyo na tunay na bilang kayo ay Diyos na Espiritu ay tunay na hindi namin nakikita, Panginoon o Diyos. Ngunit nawa kami, Panginoon o Diyos, ay sa aming pamumuhay ay nalalaman namin na tunay na kayo, Panginoon, ay nandiyan, ang inyong pong presensya, tunay na nasa lahat ng dako, naway ito'y aming alalahanin at magdulot ito sa amin ng banal na pamumuhay sa isip, sa aming mga salita, sa aming mga ginagawa. Papasalamat din po kami, O Diyos, sa mga handog at kaloob na natipon sa pagkakataong ito, Panginoon, at naway magamit ito, Panginoon o Diyos, may dagdag, may gamit, Panginoon, sa pagpapalawig ng inyong pong kaharian. At nawa kayo po magpalago ng inyong pong gawain dito sa Bella Vista at maging sa labas ng aming community. Tulungan niyo rin po ang inyong pong lingkod na gagamitin ngayon upang magbahagi ng inyong pong ebanghelyo. Bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng tengang merong pakinig at isipan na hindi gumagala kung saan man bagay. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 7. Doon po pa rin po tayo sa Mark chapter 7. Ang sabi po dito, yan po ay nasa page 71 kung kayo po ay may dalang ang bagong ang Biblia 2001 edition. Ang sabi po dito, chapter 7 verses 1 hanggang sa 13. Nang sama-samang lumapit sa kanyang mga Pariseo at ang ilan sa mga eskriba na nanggaling sa Jerusalem, kanilang nakita ang ilan sa kanyang alagad na kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay, sa makatuwid ay hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain malibang makapaghugas na mabuti ng mga kamay na sinusunod ang tradisyon ng matatanda. Kapag nanggaling sila sa palengke, hindi sila kumakain malibang malinis sila ang kanilang mga sarili at marami pang ibang bagay ang kanilang sinusunod gaya ng mga paghuhugas ng mga tasa, mga pitsil at mga lalagyang tanso. Kaya't siya'y tinanong ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi lumalakad ayon sa tradisyon ng matatanda, kundi kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay? Sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang sinumang lumait sa ama o sa ina ay dapat patayin. Ngunit sinasabi ninyo na kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang tulong na mapapakinabang ninyo sa akin ay kurban na nangangahulugang handog. Pagkatapos ay hindi na ninyo siya pinahintulutang gumawa
ng anuman para sa kanyang ama o ina. Kaya't ipinawawalang kabuluhan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng tradisyon na inyong ipinamana at marami kayong ginagawang mga bagay na katulad nito. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita at dalangin po natin nawa ay mangusap ito sa bawat isa sa atin. Nung nakaraang linggo ay tinignan po natin yung ilang mga katotohanan na yung nagpaparumi po pala sa tao ay hindi yung mga pagkain na pumapasok sa kanyang bibig, kundi yung mga salita na nagmumula sa kanyang puso. At nakita din po natin dito na dapat sa ating buhay Kristiyano ang mag-regulate o yung maging panuntunan ng atin pong pananampalataya at mga gawi ay hindi ang tradisyon, kundi ang malinaw na salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagmula mismo sa Kanya at ito po ay authoritative at hindi po nagkakamali. Therefore, ito po ay mas higit na dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa mga tradisyon ng mga matatanda. So this morning ay pag-uusapan po natin yung tatlong imposible, mga bagay na matututunan po natin sa mga talatang atin pong binasa. So bago tayo magpatuloy ay manalangin po muna tayo. Aming Panginoon, dalangin po namin na sa umagang ito mangusap ang inyo pong salita. We are going to talk about the three impossibilities na makikita po namin sa inyo pong salita this morning. At nawa ay tulungan nyo po ang inyo pong lingkod na mai-proclaim po ito with faithfulness, and we pray for your Holy Spirit na mangusap din sa mga makikinig ng inyo pong salita sa araw po na ito. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So tignan po natin yung unang impossibility. Ang sabi kasi sa Matthew chapter 6 verse 24. Ang sabi dito, Matthew chapter 6 verse 24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. So dito sa 24 of Matthew chapter 6, hindi daw tayo makapaglilingkod sa Diyos at the same time ay makapaglilingkod tayo sa kamatayan. It's either we choose the other at kamuhayan natin yung isa. Dito sa binasa nating mga talata, it's either tayo po ay magpasakop sa salita ng Diyos o tayo po ay magpasakop sa tradisyon ng mga tao. So, imposible na makapag-render ka ng tunay na paglilingkod sa salita ng Diyos or sa pagsunod sa salita ng Diyos, and at the same time ay kumbaga sundin mo din with all your heart yung tradition. Kailangan mong mamili ng isa lamang dito. Ang sabi dito sa verse 3 of chapter 7 ng Mark, sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain malibang makapaghugas na mabuti ng mga kamay, na sinusunod ang tradisyon ng matatanda. So yung kung atin po kasing titignan yung okasyon o yung kumbaga nagpilit or nagbigay ng initiative para sa mga Pariseo at mga Hudyo upang lapitan ang mga apostol ni Jesus Christ is yung pagkain po nila na hindi po sila nagpuhugas. Okay? So, at sabi nga dito sa verse 3, ang mga Hudyo at mga Pariseo, hindi po sila kakain hanggat hindi po sila nakapaghuhugas ng kanilang mga kamay. At itong mga eskriba at mga Pariseo, sila po yung kumbaga tagapagsulat kasi during the time of our Lord Jesus Christ, hindi pa naman po uso yung mga typewriter na mabilis-bilis o kaya yung mga Xerox copy, no? So yung mga eskriba po, sila po yung taga-sulat, no? Kumbaga magsusulat sila, sasalin po nila from one book, sisulat nila sa ibang book para magkaroon ng kopya yung mga tao. So unlike sa atin ngayon, di na nga natin piniprint di ba? So
So, dina-download na lang natin sa internet. So, itong mga eskriba at mga Pariseo, kumbaga ah, sila yung tagapag-reproduce ng, scripture. So, ibig sabihin, sila po ay, talagang, maalam pagdating sa salita ng ating, Panginoong Diyos. Pero dito natin makikita na itong mga tagapag-ingat ng salita ng Diyos ayon sa kanilang, sariling pananaw ay hindi po pala nila sinusunod ang salita ng ating Panginoong Diyos kundi yung tradisyon ng mga matatanda sapagkat wala naman pong, nakasulat doon sa Law of Moses 'no, na kailangang, maghugas bago, kumain. So, wala pong, nabanggit doon. Pero itong mga matatanda, ginawa po nilang, utos ng Diyos yung kanilang, tradisyon na dapat, sundin ng bawat, mga Hudyo. So, itong mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, meron po silang, Christian, liberty na kung saan sa kanila pong, pagkain ay hindi po nila sinunod yung malinaw na tradisyon ng mga eskriba at, mga Pariseo. So, ito kasing mga eskriba at mga Pariseo ay talagang, mahilig silang gumawa ng mga tradisyon at ito po ay kanilang ipinapataw sa mga tao. Even to the point na nahihirapan po yung mga tao na sundin ang mga ito. So, imposible na magbigay tayo ng, allegiance or katapatan sa scripture or salita ng Diyos and at the same time ay mag-render din po tayo ng katapatan sa, tradisyon. Imposibleng, mangyari po 'yon sa, ah, mga tao even sa atin po sa panahon po natin ngayon, okey po? So, kung atin pong, titignan itong mga eskriba at mga Pariseo ay mayroon po silang, modern na, counterpart sa ating kapanahunan po ngayon. Sino po ang mga ito? Sila po yung mga, ah, nasa, Roman, Catholic religion na kung saan sila po ay sumusunod sa mga tradisyon na kadalasan ay kumukontra sa malinaw na salita ng ating, Panginoong Diyos. So, nabanggit na natin kanina sa ating mga Sunday School, yung utos ng ating Panginoong Diyos. Sa utos number 1 ay huwag kang, magkakaroon ng ibang mga Diyos, 'no? Pero ano nga ginagawa ng mga nasa Roman Catholic, religion? Ang dami-dami pong mga idols, 'no? At ito po ay malinaw na paglabag din sa pangalawang utos ng Diyos na huwag kang gagawa ng anumang imahe, 'no? Pero ano ang ginawa ng mga, nasa Roman Catholic, religion? Ang dami-dami po nilang mga idols. So, sabi nila, hindi naman namin sila sinasamba, 'di ba, iginagalang lang namin sila, pero in reality, they are indeed worshiping yung mga idols po na ito. Marami po silang mga santo at kasama na po diyan si, Maria na nagsilang sa atin pong Panginoong Jesucristo. Marami pa po silang mga, ibang paniniwala na kontradiksyon sa malinaw na utos ng Panginoong Diyos. Sapagkat, sinasabi ng salita ng Diyos na ang ating pong, Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng isang alay na, ah, nangyari once and for all para sa ikaliligtas ng mga tao. Pero every time na mayroon pong misa yung, Roman Catholic religion ay lagi po nilang iniaalay muli ang atin pong Panginoong Jesucristo at yan po yung tinatawag na Eucharist, 'no? So, bloodless sacrifice na yung ostya ay nagiging, literal na katawan at dugo ng atin pong Panginoong Jesucristo. So, yun po, 'no? So, the scribe and the Pharisees ay sila po yung, mga sa panahon po natin ngayon is the Roman Catholic religion. Kaya't, yung mga tao na humihiwalay sa grupo po na ito
Sila po yung mga talagang nag-aral, nung sinimulan nilang aralin yung salita ng Panginoong Diyos, nakita po nila na marami palang turo ang Romano Katoliko na hindi po pala sang-ayon sa malinaw na utos ng Diyos, and sila po ay umaalis. So sa atin ngayon, we need to make a choice. Tradisyon ba o malinaw na salita ng ating Panginoong Diyos? So sa Roman Catholic religion din, naniniwala sila na ang salvation din ay ma-attain sa pamamagitan ng good works. Pero hindi po yan ang malinaw na utos ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay makasalanan at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Therefore, Jesus Christ, siya lamang ang tanging pag-asa po natin at hindi po tayo aasa sa atin pong mga mabubuting gawa. Ang sabi sa John chapter 1 verse 12, tingnan natin. John chapter 1 verse 12. Ito po yung malinaw na sinasabi ng Panginoon. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Verse 13, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi na Diyos. So malinaw na yung atin pong pagiging born again o yung pagiging anak ng Diyos ay hindi sa kalooban natin, kundi sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Colossians chapter 2 verse 6. Colossians chapter 2 verse 6, ang sabi po dito, kaya't kung ang paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumagana sa pasasalamat. So, ibig sabihin, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at wala nang iba. So, yung turo nila, so, mayroong sacrament, mayroong salvation by good works, yon yung pagkain no, sa Eucharist, pero hindi po yan ang tinuturo ng banal na salita ng ating. So, dito natin makikita na imposible na mag-render tayo ng katapatan sa tradition and at the same time sa scripture, kundi we need to choose one. We need to make a choice. Sa iyo kaibigan na makakapanood nito, alin ang pipiliin mo? Tradisyon na kung saan ito po ay malinaw na lumalabag sa malinaw na utos ng Diyos, o bumalik ka sa salita ng Diyos na nasa Biblia, alin ang susundin mo? Tradition or the scripture, kung saan ito po ang salita ng Diyos na malinaw na sinasabi sa 2 Timothy chapter 3. Tingnan natin. Tingnan po natin. 2 Timothy chapter 3. Ang lahat, verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiya ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabubuti. So ito po yung guide, ito po yung manual ng mga Kristiyano, ang salita ng Diyos. You have this manual, hindi ka po maliligaw. Nawa kaibigan, kung nananatili kang sumusunod sa tradisyon, nawa ay buksan ng Panginoong Diyos ang iyong isipan. Sa ganoon ay ibaling mo ang iyong paningin sa salita ng Diyos at doon mo makikita na ang daan ng kaligtasan ay wala sa iyong sariling kamay, wala sa pagiging kaanib ng Roman Catholic religion, kundi sa pagkakilala at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Ano pa yung makikita po natin
no? Na pangalawang imposible. It is impossible to be neutral when our clearly held tradition is confronted by the word of God. No? So hindi tayo magiging neutral kung yung ating mga tradisyon ay talagang kinonfronta ng salita ng ating Panginoong Diyos, no? Sabi po dito sa verse 5, kaya't siya'y tinanong ng mga Pariseo at mga Eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi lumalakad ayon sa tradisyon ng matatanda, kundi kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay? Di ba? So, hindi sila napanatag. Kumbaga, hindi sila nanatiling tahimik sapagkat nakita nila na itong mga alagad ng Panginoong Kristo ay kumakain ng tinapay na marurumi ang kamay. Kumbaga, hindi nila naiwasang hindi magsalita kasi yun ay kumbaga nahamon yung kanilang pinaniniwalaan na ah, ah, pangangatwiran po nila na, uy, kumakain itong mga 'to, madudumi ang kamay, 'di ba? So, at pinakita ng Panginoong Hesus kung ano yung kanilang hindi magandang gawi. Ang sabi sa verse 2, kanilang nakita ang ilan sa kanyang alagad na kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay, sa makatwid ay hindi hinugasan. Ang makikita natin dito yung Christian liberty, nabanggit ko na po yan kanina. Pero dito sa verse 6 and 7, 'di ba? Parang sinampal sila ng mga apostol kasi kumain sila without obeying the tradition of the scribes and the Pharisees. Pero dito sa verse 6 and 7 ay talagang pinamukha din ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga sa boxing, 'di ba? May nasampal sila nung Christian liberty ng mga apostol kasi hindi sila naghugas. Pero dito sa verse 6 and 7, parang sila po ay nasuntok sa kanilang baba, 'di ba? Pag nasuntok ka sa baba or dito sa panga, medyo delikado ang lagay mo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus dito sa verse 6 hanggang sa 7, at sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaiah tungkol sa inyo ng mga mapagkunwari ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. So, pinakita ng ating Panginoong Hesus yung kanilang pagiging hypocrite, no? So, yung kanilang labi ay nagsasabi ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, pero yung kanilang mga gawi, it is a contradiction to the clear teaching of the Word of God. Sa Matthew chapter 15, verse 12, tingnan natin. Matthew 15, verse 12. Sabi dito, pagkatapos ay dumating ang mga alagad at sinabi sa kanya, alam mo bang nasaktan ng mga Pariseo nang marinig nila ang pananalitang ito? Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. So, nasaktan sila sa sinabi, no, ng ating Panginoong Jesus. So, tignan natin sa John chapter 3 verse 19. Ito po yung talagang katayuan ng isang tao na wala pa kay Kristo. John chapter 3 verse 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. So yung mga taong hindi lumalapit sa ilaw, gusto nila yung sa kadiliman, ito po ay
isang description ng wala pa sa Diyos. At ito po ay tumutukoy maging sa mga eskriba at mga Pariseo, sapagkat kumukontra po sila sa malinaw na utos ng atin pong Panginoong Diyos. Sabi pa nga sa Romans chapter 8 verse 7. Romans chapter 8 verse 7. Ito yung description ng isang tao na umaayaw sa Panginoong Diyos. Romans chapter 8 verse 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkabuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos na hindi nga maaari. So itong mga eskriba at mga Pariseo, saan sila nagpapasakop? Sa kanilang tradisyon at hindi sa utos ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat anong ginawa ng mga eskriba at mga Pariseo? Sa verse 13, malinaw na sinabi sa Mark chapter 7 verse 13, kaya't ipinawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tradisyon na inyong ipinamana at marami pa kayong ginagawang mga bagay na katulad nito. So yan po ang mga eskriba at mga Pariseo. Sa panahon po natin ngayon, marami ding mga tao ang hindi sumasang-ayon sa turo patungkol sa election, no? Yung may mga pinili ang ating Panginoong Diyos, the doctrine of election. So may mga tao na ayaw or sumasalungat sa malinaw na turo ng Biblia na ang ating Panginoong Diyos ay mayroon pong mga pinili. Okay, basahin po natin. May mga tao na hindi naniniwala na may pinili ang Panginoong Diyos. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 4. Sabi dito, yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Itong mga mananampalataya sa Thessalonica, sila po ay hinirang ng ating Panginoong Diyos para sa kaligtasan. Pero maraming mga tao na ayaw manampalataya or paniwalaan na mayroong pinili ang Diyos at mayroon din pong hindi pinili ang Diyos para sa kaligtasan. Sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 4. Ephesians chapter 1 3 to 4. Ang sabi po dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. No? So kailan niya pinili ang mga maliligtas? Sabi po dito sa verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. So even before the foundation of the earth, ay mayroon na pong pinili ang ating Panginoong Diyos. May mga scholar, mga Bible students, ay hindi po sila naniniwala or nilalabanan po nila yung malinaw na utos, salita ng Diyos na mayroon siyang pinili. Yung iba naman ay mayroon po siyang hindi pinili. So mayroong isang pastor na talagang nagtuturo ng doctrine of election. Siya po ay talagang parang kinukontra siya ng isang Bible student, no? Tinanong niya yung Bible student, naniniwala ka ba sa Biblia na ito ay salita ng Diyos? Sabi nung estudyante, oo naman, naniniwala ako, kaya nga ako nasa Bible school sabi niya. Pero hindi siya naniniwala sa the doctrine of election, no? May pinili ang Diyos. So, sabi nung pastor na ito, sige, kung talagang naniniwala ka sa salita ng Diyos, sa Bible, tignan natin sa John chapter 6, verse 37. So, gusto niyang ipakita kasi na maliwanag yung sinasabi ng salita ng Diyos na mayroon siyang mga pinili. So, nagpuntisa sila
Sabi niya do'n sa Bible student. Sige, buksan mo sa John chapter 6 verse 37. Punta sila, binuksan nila sa John chapter 6 verse 37. Sige, basahin mo, sabi nung pastor. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. So, parang ayaw pang basahin nung Bible school student na ito. So, binasa niya, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. So, dito talagang malinaw sinasabi ng Biblia na mayroong pinili ang Diyos para sa kaligtasan. So, gusto pa talagang umangal nung isang estudyante, pero sinabi nung pastor, "Sige nga, explain mo nga yung mga salita na mababasa diyan." 'Di ba? So, binasa niya ulit, "Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin." So, kung tayo po ay magpapasakop sa salita ng Diyos, malinaw po dito sa talatang ito, malinaw sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 4, sa Ephesians chapter 1 verses 3 hanggang sa 4, at sa John chapter 6 verse 34, at maging sa John chapter 6 verse 44, na may pinili ang Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Pero siyempre, yung mga tao na ayaw paniwalaan ito, kahit gaano kadami yung mga teksto na ipakita mo sa kanila, ay talagang ayaw nilang magpasakop dito, sapagkat yung isang tao na wala pa kay Kristo, eh talagang galit siya sa salita ng Panginoong Diyos. Aayaw at aayaw yan sa malinaw na turo ng Panginoong Diyos. Kaya may mga tao tayo na nakakausap, di ba? Mga nakaka-engage na ba't napakahirap para sa kanya na intindihin ang malinaw na salita ng Diyos, sapagkat siya po ay nananatili pa na wala kay Kristo, kaya't hindi pa niya maunawaan ang mga bagay na ito. So therefore, we need to pray that God will open the minds of the people na nakaka-engage po natin, para sila man din po ay mabuksan yung kanilang mga isipan. So yan po yung pangalawang imposible na makita natin. No? So, imposible para sa mga tao na maging neutral kung yung kanilang tradisyon ay talagang nakumpronta ng malinaw na salita ng ating Panginoong Diyos. Pangatlong imposible na makikita natin, it is impossible to be spiritually and mentally lazy and still maintain pure biblical uh, doctrine and practice. Kumbaga, kung nagtatamad tayo sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoong Diyos, ay may mga decision tayo na magagawa na hindi po ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, patungkol sa mga pagkain, di ba? Yung sa Christian liberty, kung hindi tayo matibay sa salita ng ating Panginoong Diyos, ay marami tayong mga kumbaga minsan magi-guilty tayo, no? Sa mga lalo na sa mga piyesta-piyesta, 'di ba? Malapit na naman po yung mga piyesta-piyesta ngayon, no? So March, April, May, 'yan, May maraming mga kanyan, mga handaan, maraming mga barangay fiestas. So dito ay kailangan ng discernment, kailangan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi minsan may mga nanampalataya na bago pa lang, no? So, 'pag napunta sila sa mga handaan, hindi sila kakain. Pero yung matagal na Kristiyano, 'pag maalam na sa Biblia na ang lahat ng mga pagkain ay nanggagaling naman sa ating Panginoong Diyos, ay kakain. Pero yung hindi hindi pa matagal sa pananampalataya, ay magiging katitisuran iyon sa kanya. Kaya we need to be rooted sa salita ng atin pong Panginoong
Diyos, no? So, kailangang maging discerning po tayo doon. So, yung iba, kumbaga, pagdating sa pag-inom ng alak, so hindi naman po talaga ipinagbabawal ng salita ng Diyos yung pag-inom ng alak, pero we need to be discerning, lalo na sa pag-exercise ng ating pong Christian liberty, no? Kasi sa ibang bansa, normal lang yan, lalo na sa mga malalamig. So sa atin, we need to be careful in exercising our Christian liberty sapagkat pagka nakita tayo, no, umiinom, lumalaklak pala itong si brother so and so, di ba? So, kailangan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya't kailangan natin na pag-aralan yung salita ng ating Panginoong Diyos. So, we need to be spiritually and mentally diligent sa pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat kung hindi natin 'yon gagawin, ay baka matangay tayo ng mga aral na lumalaganap sa panahon natin ngayon. So, may nabanggit si Dustin, 'no, nung nakaraan na mayroon daw mga Koreano na naglalakad-lakad. Oo, na sinasabi nila na mayroong Mother God, 'no. So, kung hindi tayo naka-anchor sa salita ng ating Panginoong Diyos, ay talagang paniniwalaan natin yung ganoong katuruan. Pero nowhere in the Bible na meron tayong nabasa na mayroong Mother God, 'no. So, yung iba ginagawang Mother God si Mary, 'no, kasi siya daw ang nagluwal kay Jesus Christ na Diyos. Pero Mary ay isang ordinaryong tao lamang. Siya din po ay makasalanan na katulad po natin, kaya nga sinabi niya na ah, Savior din niya ang ating Panginoong Hesukristo. So, therefore, there is no such thing sa salita ng Diyos na mayroon pong Mother God. Kaya we need the Word of God na pagbulay-bulayan po natin upang hindi tayo masway ng mga ah, ibang mga katuruan na lumalaganap sa ating pong kapunahunan sa ngayon. So, ito po yung ating pong pag-aaral at tignan natin in summary yung tatlong punto para ma-wrap up natin. It is impossible to share allegiance to tradition and scripture at the same time. Yung pangalawang imposible, impossible to be neutral when our clearly held tradition is confronted by the Word of God. At yung pangatlo, it is impossible to be spiritually and mentally lazy and still maintain pure biblical religion and doctrine. So, kailangan talaga magsipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos para hindi po tayo, kumbaga, ma-sway ng mga katuruan na patuloy na lumalaganap sa ating kapanahunan sa ngayon. At kaibigan, sa mga kaibigan natin, patuloy na nananampalataya or sumusunod sa tradition sapagkat sabi nga ng iba, dito na ako sinilang, dito na rin ako mamamatay. Nawa ay hindi po ganyan ang maging pananaw mo, kaibigan, sapagkat ang tradisyon ay hindi po salita ng Diyos. Ito po ay tradisyon ng mga matatanda na ipinamana lamang sa inyo. Pagkos inyo pong siyasatin ang salita ng Diyos at ito po ang magbibigay sa inyo ng kaliwanagan, ng kalinawan na ang kaligtasan po pala ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, hindi sa pagiging kaanib ng isang relihiyon at hindi rin sa pamamagitan ng pag-partake sa Eucharist at sa iba pang mga sacraments na inyo pong kinamulatan. Nawa ang Panginoong Hesukristo ay makilala ninyo ng tunay at totoo at ang tradisyon ay mawala sa inyo pong kaisipan at ang pumalit dito ay ang malinaw, puro at makapangyarihang salita ng Panginoong Hesukristo. Nawa ay lumapit ka kay Kristo, kaibigan, at ikaw din ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay manalangin.
O aming Panginoong Diyos, nakita namin that we need to make a choice. It's either tradition or ang inyong malinaw na salita. Nawa itulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong pong banal na espiritu na kami po ay magpasakop sa inyo pong salita o Diyos sapagkat sa pamamagitan nito kami po ay hindi mapapahamak sapagkat ang inyong pong salita ay isang ilaw sa amin pong daanan at kailanman kung kami po ay mananangan dito ay hindi po kami maliligaw sapagkat ang kahantungan po nito ay sa paanan ng amin pong Panginoong Hesukristo. Salamat po, Diyos. Dalangin po namin na sa mga wala pa po sa inyo, nawa ay magliwanag din ang inyo pong salita sa kanilang puso at isipan po aming Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa pagkakabahagi ng salita ng Panginoon. At para po sa ating closing hymn, ano po yung ating nakalimutan ko. Jesus, I come. Ay po tumayo at tayo awitin po natin yung ating closing hymn. Out of my bondage, sorrow and night, Jesus I come, Jesus I come, into thy freedom, gladness and light. Jesus I come to thee. Out of my sickness into thy health, out of my want and into thy wealth, out of my sin and into thyself, Jesus I come to thee. Out of my shameful failure and loss, Jesus I come, Jesus I come, into the glorious gain of thy cross, Jesus I come to thee. Out of earth's sorrow into thy balm, out of life's storms and into thy calm, out of distress to jubilant song, Jesus I come to thee. Out of unrest and arrogant pride, Jesus I come, Jesus
Jesus, I come into thy blessed will to abide. Jesus, I come to thee. Out of myself to dwell in thy love, out of despair into raptures above. Upward for I on wings like a dove. Jesus, I come to thee. Out of the fear and dread of the tomb, Jesus, I come. Jesus, I come into the joy and light of thy home. Jesus, I come to thee. Out of the depths of ruin untold, into the peace of thy sheltering fold. Ever thy glorious face to behold. Jesus, I come to thee. Tayo po'y manalangin. O Diyos, kung magpapakatotoo lang kami sa aming mga sarili, ay lahat ng mga bagay aminin namin sa inyo, Panginoon, yung aming kalagayan. At nawa, kayo nga po, O Diyos, ang kumilos sa aming mga puso upang kami magpakumbaba sa inyo pong harapan na aminin namin lahat ng mga bagay ng kalikuan, ng kalagayan ng aming kaluluwa, Panginoon o Diyos. At tumingin kami sa inyo, sa aming Panginoong Jesucristo, bilang tunay na nag-aalok ng panyaya, ng kaligtasan, at kapahingahan, at biyaya, Panginoon, sa aming mga kaluluwa, O Diyos. Naway hindi namin palagpasin ang inyong po mga panyaya, Panginoon. Kami magdulutan ninyo, Panginoon, ng pagpapakumbaba sa aming mga puso. Ang mga salitang pinahayag sa umagang ito, Panginoon, tulungan niyo po magkabunga sa aming mga kaluluwa at bawunin namin sa aming mga tahanan, O Diyos. Salamat po at kayo rin po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa amin maghapon, sa aming mga natitirang oras ng pagsamba, Panginoon, at wala pong pangalan lamang na may taas at malulhati kundi ang pangalan po ninyo. Salamat po at ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan lamang niyo pong bugtong na anak, Jesucristo. Amen. God bless po sa ating lahat at magandang umaga po.